Ngayon, sabi ko, ano ba ang pwede natin gawin? Pwede bang si BBM, siya na lang ang mag-declare ng revolutionary government, pero on one condition. Pipilitin naming suportahan kung magagawin niya, pero on one condition. Magdi-declare siya against political dynasty at he will be there only for a limited time. Then we change the constitution. Kasi ang constitution natin, ang pwede lang magpalit kung hindi yung people's initiative na napakagastos at napakahirap gawin, Kongreso pa rin ang mag-i-initiate. Sinong sa kanila, laban sa kanilang interes, may maasahan ba tayo? Ako lang muna sandali Kasi sinabi mo na hindi mabanggit yung pangalan. Kung Erin, pag binanggit yung pangalan, nasabihin na natin, Speaker Martin Romualdez, di kaya politika na ang laban. Nagkaroon na ng kulay. Akala natin pag ang korupsyon walang kulay. Well, unang-una, kailangan natin, nasa posisyon kasi si Speaker Martin at the time when the budget of 2022, 2023, 2024, and 2025 was sabihin natin 2023 dahil 2022 budget was passed in 2021. So siya yung masabi po natin yung actual head na nagpo-push ng budget ng House, no? At siya rin yung at the final stage, no, upon ratification of the bicameral conference report, siya rin yung magsasabi kung ito ay tatalakayin o pagbobotohan o i-ratify. So dapat alam niya kung ano yung nakasulat diyan. Kaya tingin ko hindi naman at least sa ngayon inimbita na sa Senate Blue Ribbon si dating Speaker Martin. Hindi natin alam kung magpapakita siya. Inimbita rin of course si Saldico. Alam natin hindi yan magpapakita dahil he's abroad, no? Pero sa ICI, we expect, no, na Speaker Martin will be invited by the ICI also. That's why it is important that the proceedings in the ICI are transparent. Kailangan alamin natin yan. I-follow up ko lang ulit, kasi bagong dating si Bishop F. He is the face of that trillion peso march. Kasi Bishop, ang sinasabi dito, bakit hindi mabanggit ang pangalan ng ibang politiko? Okay po ba, Bishop, kunyari sa simbahan, sa ating church service, mabanggit yung mga pangalan ng mga politika na involved sa korupsyon, akala po natin, walang kulay dapat ang korupsyon. Pwede po ba yan, Bishop? Well, dun sa tanong, bakit Diskaya lang ang ating binabanggit? Kasi si Diskaya lang ang meron na ngayong pinakitang prima facie evidence, di ba? Yung iba, wala pa tayong nakikitang ebidensyang magbibigay na maglilink sa kanila. Although nabanggit na nga niya, na Saldico at saka si Speaker, so, yon ang kahilingan natin, yung ICI ay maging transparent. Dahil sabi na si Diskaya will tell all. Kung magte-tell all siya, wag siyang, isabihin niya na lahat. Gusto ko rin pong sabihin na nasabi niyo, Congressman Erin, na siyempre ang preparation ng budget, ang approval ng budget o yung preparation and scrutiny dun sa Congress. Pero gusto kong sabihin na nag-uumpisa rin yan sa Executive Department Dahil yung budget preparation galing sa DBM, handa nila. Pagkatapos, dadaan sa Kongreso, kanilang i-review. Tapos kung nandun nga yung mga insertions na gagawin. Pero finally, the President has to approve that. At dun sa kanyang approval, sinabi niya, binasa ko ito, 4,500 pages. At wala naman ako nakitang bakante. Oo. At tapos, sinabi niya, meron akong binito na 29 billion. Pero mas malaki pa doon yung nasama. So, nagtatanong din tayo, meron bang responsibilidad din ang ating executive department doon sa bagay na yon? So, hindi natin sinasabing sila ay kasama doon, pero merong
tinatawag na the buck stops here. Nandun yung accountability. At gusto nating malaman, kaya salamat na lamat. Sinabi niyang, mahiya naman kayo. Nag-create siya ng listahan na ito, 15. At sinabi niya, nagkaroon ng ICI. Pero ang ating kahilingan, sana talagang honest to goodness yung gagawing investigasyon at magkaroon ng tunay na pananagutan ang lahat ng dapat managot. Follow-up question ko lang po kay Colonel. Kanina po kasi sinasabi mo po na ang problema po talaga ng Pangulong Marcos ay si Romualdez. Di po ba? Kasi nga po, kung ano yung inuutos, hindi niya sinusunod. Kung baga, parang ganun ang kinalabasan. So, nandito po na po tayo ngayon. Ibig sabihin po, mas malakas ngayon comment lang po ha, Colonel. Mas malakas po pa talaga ang power ni Romualdez kaysa ating presidente. Kasi as a president, dapat pag inutos mo, lahat ng mga tao mo dapat sumabay sa'yo. Kasi nakikita po natin sa totoo lang, ang kayamanan ni Diskaya is kotse na mamahalin. Ang kay Saldico at saka kay Romualdez, jet at saka chopper. Diyan na po natin makikita yung anomalya na nakikita natin ngayon na umiiyak ang taong bayan. Katulad sa amin, maliliit lang yung income pero kinakailangan mo magbayad ng buwis. Saan napupunta yung buwis ng mga maliliit na maralitan na tao? Doon sa mga nakakaupo na wala silang kaluluwa. Titingnan yung mga mahihirap, lubog sa baha. Pero nagtitiis pumasok para may makain lamang. Pero anong ginagawa ng mga nakakaupo? Walang konsensya. Sir, comment po regarding with that Well, matter. actually, yun nga sinasabi ko. Nasabi namin, the President should act like a true leader. Ang Kongreso, ayon sa ating Constitution, ay maaari lang magbawas ng proposal, mula sa proposal ng Malacanang. Hindi sila pwedeng magdagdag. Pero ang ginawa ng palasyo, kahit na inalis na yung 29 billion, pinirmahan pa rin. Ganong may violation na ng Constitution. At ang naging rason, kung nasundan nyo si Congressman Toby Chanco ng Nabotas, napilitang pirmahan at i-release ang pera dahil babayaran ang mga congressman na pumirma para sa impeachment ni Sara Duterte. Yun ang sabi ni Congressman Chanco sa kanila na nanggaling. Gusto ko rin pong idagdag doon. Bagaman yung proseso ng preparation and approval ay hanggang doon sa backstops to the executive department, na executive branch of the government, pati yung release ng funds. Hindi naman pwedeng ma-release yung billion-billion nang hindi may approval ang Department of Budget Management and also sino yung nag-a-approve from the top. So, ibig mo sabihin, kung talagang mayroong pagnanasang ayusin lahat ito, dun sa buong proseso, makikita natin na mayroong pananagutan din ang ating executive branch of government at hindi lang sisisihin. Huwag po nating sisihin lang yun nandiyo sa baba. Huwag natin kalimutan yung nangyari 10 years ago, Napoles case. Nabanggit na ba ito kanina? Yung Napoles case, 10 billion yon. Ang nakulong at nasentensyahan ay yung si Napoles. Merong 4 na nakasuhan sa ating sa Senado at na sila'y napawalang sala. Pero doon sa Napoles list, hindi lang naman 4 Sabi ni Napoles, mahigit 100 yung nandun. Pero nakalimutan na. At ngayon, yung si Napoles, ang nandun lamang sa Correctional Institution for Women. Ilang lifetime sentence meron po siya. So, ayaw nating mangyari na ito, kayong Napoles, 10 billion lang ito, trillion na ito Ibig sabihin, nag-multiply ng napakalaki. Ang atin pong katanungan ay, ano ba ang kahihinatnan nito?